It is a great privilege and honor for this morning to introduce to you our speaker. He is from Santa Cruz, Labangan, Zamboanga del Sur, and he graduated last 2016 at Mountain View College, taking up theology, a graduate in AP Theology. He has one wife, which is Mrs. Sarah May Apari Harlega, one daughter, Miss Kyra Mir Arlega, and a son, Rocky Earl Arlega. So, these are his work assignment. He has been a church pastor at Aluran SDA Church, Kapatagan Central Church, Gango SDA Church, and Asami City Police Station Chaplain. And our speaker for this morning was the Clarin Suburb District Pastor. And presently, he is the District Pastor of Osamis Suburb. Everybody, let us focus on our hearts and minds in listening to the message of our God's servant this morning, Pastor Ricky Balatero Harliga Jr. Good morning, campers. Ready na, ready na? Unsay wala pa. God is good, and all the time. God is love. Agoy, nalimot nag-asa mabasa. God is love. Okay, ingna din mong katapad. I love you. Isa. Excited po kayo mo sa katanan. Sumpayin ninyo. Ang inyong ingon, I love you, nag-ingon ang Ginoo. Okay, ready go? Oh, kana ayaw mo magpatakan kuan kay basig mag-uyab mo walay oras. No? Kinsa may nakatulog gabi og tarong. Ang way tulog. Oy, ngano wala man mo natulog? Ha? Tungod sa inyong ka-excited, naay usa ka hunter. Ang usa ka hunter ganahan siya manghunt og kanang mga mananap. Of course, niadto siya dito sa lasang sa forest. Karon naa siya iyang servant kauban. Every time nga makakuha sila, makahunt sila og kanang naang mananap, moingon dayon ang iyang servant, God is good all the time, and all the time God is good. Ingon ang king, lah, grabe kabuutan ko ning bata ning akong servant. Siguro nakaapil siya sa camping. Karon every time na makakuha sila mananap, moingon din ang servant, God is good all the time, and all the time God is good. Karon mga campers, sa diha nga sunod nga mga panahon, wa siya giuban sa pagpangayam. Karon mga igsoon, ang nahitabo pagpangayam nila naunsa man, wa nabaw-an or kanang accidentally naputol ang kamot sa maong king. Karon pag uli dito sa ilahang area, ingon din ang servant, God is good all the time, and all the time God is good. Piting subwas king, asa may naka-God is good, nakabulong ka naputol akong kamot. God is good gihapon. Tungod sa kalagot sa king, iyang ipapriso ang iyahang servant. Pagpriso namin, ingon na po ang servant, God is good all the time, and all the time God is good. Grabe din nga tao no, nga bisag apiki kayo niyang kahimtang, bisag ipriso, but still nag-ingon gyapon sa God is good. Karon mga campers, sa diya nagipriso na siya, ang king nagpadayon sila sa ilang pagpanghunting kauban sa grupo. Pero naabot sila dito sa area nga ang ilang gihantingan manghunting pud og tawo. Unya karon kay sila wa sila kabalo nga gihunting pud sila kay dunay sa kabilis sila kasudlan nga mukaon og tawo. Karon gipanggagop silang tanan, gipangpatay tagsa-tagsa. Pero sa dili pa patyon, kinahanglan nga tan-aw sa og naabay bikil. Karon siya may katapusan, pagtan-aw gikan sa ulo paingon sa lapalapa. Pagtan-aw karon, uy, naamay bikil na may pungkol, naganaputlan kamot ba? Dili ni pwede, ayaw ni, dili pwede ihalad. Buhi ini, pagawsan ni. O dito na-realize niya nga God is really good. Amen? Pag-abot nila dito sa ilang area, iyang na-realize, iyang ninuduman, ang iyang servant nga giingnan niya, nga gipriso niya, but still nakahimog gihapon sa pag-ingon nga God is good. O dito mga campers, giadto niya dito sa prisuhan. O miingon siya sa iyang servant, God is good all the time, and all the time God is good. Nahibulong ang servant, gano'n nakaingon sa God is good? Natakdan kadugayan. Ingon siya nga, salamat kay servant. Nga kung dili pa, kung wa pa ni naputol ang akong kamot, namatay na unta ko. Mingon na po ang servant, God is good all the time God is good. Ingon dayon ang servant, abi ni mo king, kung wa ko ni mo gipriso, apil unta kos, namatay. Mga campers, makaingon gyapon ta God is good. Despite sa atong comfort, despite sa atong kahimtang, sa atong pagkatulog karong buntaga or karon nga camping, makaingon gyapon ta God is good. Very good. All the time. Bisag
ang atong campsite, bisan ang atong gihigdaan, na ay daghang bukol-bukol, bisag daghan kaayo o gusaman. Lamok, pero may problema ng lamok, ino ng lamok. Okay, lamok, eat all you can. Daghan makita diri, no? Bisan alimuot, bisan ikang, walay aircon, mihan ta diri. Makaingon gyapon ta, oh God is really good. Amen. Salamat kayo sa atong mga pastor guides sa offer sa kanta, The Mission. Og salamat usab sa pagpailaylan dugagan ako to. May graduate ko sa Mountain View College, ni sulod ko 2007 as a working student, may graduate ko nga magna mga campers. Ay sa mo gamin kidi pagito mo. Dili magna cum laude, kung dili magna 9 years. Tungod kay working student for almost 9 years nga nag-eskwela dito sa MBC uban sa pagtrabaho. Now, karon ni kabuntagon, ang mensahe nga akong pagdadon nag-ingon diri, the word that connect. Sa title? Okay, karon muhatag ko og tabi. Oh, naay 200 pesos. 200 pesos ang unang makaanhi diri paldo. Okay. Sige ha. For 200 pesos. Campers na way labot mo diya stop. Okay. Oh. For 200 pesos, kinsa man karon ang nagdala og Biblia, palihog ko tagan diri. Ang una lang. Adabe, Bible ni o cellphone man lagi ni. Okay, kompleto Bible. Okay, paldo 200,000 pesos. So, salamat kayo uptake kini ato ang ginon bearer. So, mao na siya atong topic karon, the word of God, the word that connects mga campers. Kinsa may nagdalag Bible, nimo tanan, das kamot. Oh, wala na 100. Kay daghan magimo, no? Sa atong bangka. Now, ang topic na ito karon makita niyo sa slide, the word that connects. Everybody, ito basahan John 1:1, ready go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, pila man naaba sa inyo karon nagasinati, ini adto mo sa usa ka lugar, pag-abot dito sa campsite, walay signal o nawala ang signal. Karon, karon, no, nawala ang signal, mga campers. You try to send message sa inyong mga crush, sa inyong ginikanan, but nothing goes through. Wagi signal, mga campers. Gusto ka nga mutawag, pero faith, walay signal, mga campers. Muadto ka sa usa ka area, muadto ka sa camping, nga walay signal. No, usa may mong bation. Ha? Oh, may kanang kina si Sir Jeward, nagbutang yun og kanang na ang wifi, aron nga naatay makita, naatay mag-connect, mga kaigsunan, mga campers. Now, daghan karon sa mga batanon, bisan sa mga katawhan, nga nagpuyo, like spiritually trying to reach God, but feeling no connection. Tinood? Magkaingon ka nga, adhasig magkini sa kabatanon, grabe ni sa kaasosos kinasig. Pero, walay connection sa Ginoo. Mo na nga ang atong time, connect. Connect, mga young people. O karon, makita na to, nga ang atong mga kabatanunan, no, wa na kisila pagtagad sa pulong sa Ginoo. Aban ang kamaturan, mauni mga young people. God never lost the signal. Aban kita ra mismo ang nagbuhat ni ini nga aron mawala ang atong connection diya sa Ginoo. And God restored that connection through His ang Ginoo iyang gi-restore ang connection sa matag usa kanato mga young people, pinagi sa unsa? Pulong sa Ginoo. Mo na nga ngayon, grounded in the Bible, focus on the cellphone. Mission ka karon pagsuroy. Grounded in the Bible, but focus on the cellphone. Dito nagtapok ang mga katong pag free wifi bitaw. Ay, nag-undok dito eh. No, tungod kay naman. Free ang connection, mga young people. So, ang importante nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa iyang mensahe, pinaagi sa Bible, mao kini maghatag kanato ug unsa man koneksyon sa Ginoo. Amen. Now, karon another 500 pesos. Ay kabalaga kaya ito mapunin paripanan. For 500 pesos, inside, magkaanhi karon sa akong atubangan o inyong isulti, wala ng tingong sugod. Anybody, imo ani dire pero og mali ang imong answer, ikaw mohatag na ko sa kalibo. Ano naman eh? Ha? Oh, sabot adaan. Kay mo patagaragdagan sige mo. Okay. Kinsay makahatag nako og acronym sa Bible. Ready go, dagan. Acronym sa Bible. Acronym ha? Okay, acronym. Ug di mao. Kamoy hatag nako sa kalibo.
Basic instructions before leaving work. Sakto? Sakto? Basic instruction before leaving Earth. Pagpagan na to, paldo for 500,000 pesos centavos. Ang Bible, mga young people, campers, ang Bible, mao ni siya ang atong manual sa dili pata, mawala nining kalibutan. Mao nang importante nga naagitay, pulong naagitay, Biblia, mga campers. Amen? Number 1 point, God speaks first. Pinaagi sa iyang mga pulong. Pag-create niya sa kalibutan, iguran niyang kisulti, mga young people, o diha-diha na himugso ni putho tungod sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Pinaagi sa pagkuman, pinaagi sa iyang pagsulti, iguran sa pisulti, diha-diha na dayon, mga campers. From creation to what? Pasaw na din ko. From creation to redemption, God is always the first to speak. Dunay usa ka bata nga nawala, gabi ikinensyon mo ito nga nawala, among anak niya magkamping diri si kaya nagsiraki, no, pero meron mga kasukawala tungkol sa kadagan, pero kadagan nakita ang amahan nga gipangita niya ang iyang anak nga nawala diya sa market, mga igsoon ang bata mihila o niya gusto niya pagitaw niya amahan, but before the child could find him, the father was already searching and calling his name, mga batanon. Yes, mo kana ang atong Ginoo. Mo kana ang atong Ginoo. We think we are searching for Him, but He has already been calling us through His word. Abang ikon yung basa kawa, ako tingog yun. Tungod kayo nag-under kong medication, ingon si doktor, di sa kamuwali, di sa kamukanta, di sa kamusinggit. Pero kay buwan sa Ginoo, di mapugngan. Siguro di lang ko makahimo ani kung maglipog ko sa kabulan. So, pinaagi sa pulong sa Ginoo iya kitang gitawag, mga young people. Ikadua, the Bible is God's living what? Connection. Buhi nga atong connection diha sa Ginoo, mga young people. 2 Timothy chapter 3 verse 16 ato basahin dito. All scripture is God-breathed and is useful for what? For teaching, what else? Rebuking and training in righteousness. Ang Bible, mga young people, mao ni siya ang usaman gininawa sa Ginoo, ang tanang kasulatan gininawa sa Dios og mapuslano unsay pulos niya. Number 1, alang sa pagtudlo. Ikaduha, pagpadlong, pagtulid og pagmatuto diha sa pagka-matarong. Og niinig ko sa kasimana, mga young people, diri nato masabtan og diri nato magatunan nga kita tudluan sa bayon, padlong ta, tuliron ang atong kinabuhi aron mahimo kitang mga buutan inig uli nato sa atong balay. Amen. Why? Because we were connected to God. Nagka-connect na tadiha sa Ginoo, mga batanon. Now, God breathed sa Greek na pinulungan, sabi siya, Theopnostos. No? Kininawa sa Ginoo, mga igsoon, mga batanon. Hebrews chapter 4 verse 12, everybody read, here we go. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. The word of God is what? Alive and active. Pero ang pangutana karon, kumusta man po kita, mga young people? Are we alive? Are we active? Basig karon na ning camping. Pagkasunod, semana, na-expire na nito. Yes, God's word is not just an old book or collection of stories, but the Bible is living because God still speaks through it today. Ano man, ang Biblia, isang dagal yung mga libro, pero ang Bible, mga people, mo ni siya usaman, it changes heart, makausap sa usa, kasing-kasing, gives guidance, convicts people of sin. Salamat, Mr. Sen. Inunsa ta kay, di buka lang regitor. So, convicts people of sin, and brings hope and transformation. Amen? Ang Bible, magkausap sa ibo sa akong kinabuhi. Kung atong isipitan sa ilok, saan man? Kung atong basahon, mga young people. Ikaduha ni Ngondri, sharper than any double-edged sword. It passes pa ng atuhay, sulap. Nga sa diya, nga mudulot kini sa imong kasing-kasing, bisan pas kinukan sa mumukog, madutlan yun. Kaya naman, makorekta sa bayon, magtudlo ka na to, mag-encourage sa matago sa kanato, my dear young people. And of course, pinaagi sa pulong sa Ginoo, i-reveal niya
ang kamatuoran. Sunod, ikatulo, mga kaigsunan, mga campers. Dividing soul and spirit, Jones and Maro. Kini nagpakita nga kung unsa gyud kami nung danon ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mosulod gyud mga campers kung atong basahon ug atong kinabuhian uban sa pag-ampo mga igsoon. Tanawa ra gud, even the hidden parts of our thoughts, emotions, sa pagyon, ang ato ang motibo sa pagyon, and spiritual condition are what exposed before God. Inana kagamahanan ang pulong sa Ginoo. Nailan sa Ginoo kinsa ni ang iyang mga katawhan. Ikaw ba? It judges the thoughts and attitude of the heart. Ato basahan ikaw. God's word examines not only what we do, but why we do it. Bola ang pulong sa Ginoo, mga campers. Ang pulong sa Ginoo nag-examine dili lang sa atong kinabuhat, apan nganong ato maning gibuhat. People may see outward actions, but God sees the heart. Amen? Ang tao, makakita siya sa imuha, pinaagi sa binuhatan, pero ang Ginoo nakakita sa imuhang kasing-kasing. Kumusta man ang imong kasing-kasing karon? Unsa man kipitik diha? Kasigaran, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. No? Usahay, wa na tayo panahon sa Ginoo, wa na tayo panahon nga mabasa sa Biblia kay man inig kabuntag. Inig mata, unsa may unang monitor, Biblia or cellphone? Very good. Ay mo kay matinud-anon mo sulti tinuod. Cellphone ang unahon, kay basig dagan ng notification, basig dagan na ng react sa i-post nga video or picture kagahapon sa first day of camping. Yes, nakita sa Ginoo sama ra pud na sa usa ka doktor, mga campers, nga ang doktor maggamit sa og X-ray or scanner aron makita niya to see what cannot be seen outside the body. Pero ang Ginoo, in the same way, the Word of God reveals what is inside our heart that we may try to hide. Dili na makatago sa Ginoo, mga campers. You can run, but you cannot hide, mga campers. No? Nasayo na Ginoo sa imong motibo. Nasayo na Ginoo sa imong kasing-kasing mga batanon. Everybody basa na ikaw. The Bible is not just information, it is God-breathed and alive. Doon ay usa ka letter nga wa kiuklam. Siguro katong litera ambot wa naman na nauso ng letter karon. Kay karon kay mag-text naman ka. Where na you, here na me, or I love you, pero kisin to me ni. Siya ro wa giisa. Doon ay usa ka sugilanon sa usa ka unopened letter. Imagine magkadawat kag letter sa usa ka tawo nga grabe kay ka special. Siguro ang imong crush sa MBC. Wa pa may cellphone na tumanaw na pa Facebook na kuya amigo palit sa dagang stationary gibutangan niya dito paliyara content tanan mga garay-garay inday ikaw ra gyud ang buktong paki nga naglukso-lukso sa akong kinabuhi mo man kaniadto inday ikaw ra gyud ang nakapatulig sa bisod kong pagbati bot no pagsaw so nagbuhat sa love letter dagan niya gipalit mao ra content gipanghatag dito sa girls dorm siya rugway isa ato mupaldo na yung sa kaliter mga young people o sa love letter but instead ngayon kikabliyon iya kinagiputang na dito table hantod nga natugan wa na niya nabasa dagan sa mga Kristohanon mga batanon natay masaman na Bible lain version pero ang pangutana giabliyan ba nato na mao kini ang dako nga mensahe alang ka natong tanan. Grounded in the Bible, focus on the mission. Kung mo tanaw ng picture, ang Biblia, ipasagdan ra, gibutang na suot. Wa nagibasa, apan kining challenge, kining mensahe, nag-abli sa atong nauna, nga atong pasahon, ang atong Biblia. Amen? Usa kamahan, ginigaluan niya ang iyang anak. Pag-graduate yun, ginigaluan niya ang Bible. Ang iyang mga magulang, ginigaluan fortuner, ginigaluan og mga house and lot, ginigaluan og nindot kay mga utang. Pero pag-graduate niya sa manghuran, itagalag Biblia. Tungod sa kalagot sa anak. Kilabay niya Biblia. Sama na oy. Akong mga magulang, ginigaluan og nindot kayo. Ako Bible gihatag. Kilabay niya Biblia, nilakaw, wa na mi uli. Dali na tong sigalan ang tinigul, nilakaw ra ba kasi dugay pa balik. Naabot ang panahon ng iyang amahan namatay. May uli siya. Pag uli niya dito, iyan ang duman.
katong Biblia nga gihatag sa amahan o iya na yung giato o gininungdan aning Biblia nga nung mibiya ko sa amahan. Pag-abli sa Biblia, giputos ang Biblia. Karon pag-abli niya dito, kada panit na kwartang gipasulok pasanukit. Napag-checking ang mga dollar, napag-mga dollar, napag-mga checking. O dito niya na-realize nga, grabe di ay kayo ka-precious ang gihatag sa iyang amahan nga regalo. Amen? Mga batanon, di na tamo kunauna, nga napaitig sa kalimoy pangkutang pasalupit, tag 500. Sobra pa sa kwarta ang imong makuha sa pulong sa Ginoo. Amen? Yes. The problem is not that God is silent. The problem is we have not opened His message. Ikatulo, Jesus, the living Word. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son from the Father, full of grace and truth. God becoming human in Jesus, bridging divinity with humanity. The word refers to Jesus called the Logos. God's divine expression was made flesh, means God became human in Jesus. Dwelt among us literally means tabernacle or live with people sama sa tugibuhat karon, full of grace and truth. Mga campers, Jesus is the Word made flesh, the ultimate connection. Sama sa usa ka tulay, sama sa usa ka bridge, dunay usa ka nagoging suba nga mao'y nagseparate sa duha ka village. Ang mga tawo makikita sila atbang pero dili sila makalabang tungod sa mga suba. Apan usa ka adlaw gibutangan og bridge, gibuhatan og bridge aron mo connect sila sa usa ka usa. Amen. Mausab na ang Ginoo, mga campers. Jesus is that bridge. Siya mao ang tulay, mga campers. The Bible shows us how God crossed the gap to reach us. Gusto sa Ginoo nga ang gap, gusto niya nga maputol ka na, nga masumpay ka na, makonect ka na sa matag usa kanato, mga campers. Amen. Jesus is the only bridge that connect us to God, mga kabatanunan. Pinaagi sa pulo ug ikaupat, the Word reveals the plan of what? Salvation. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag sa plano alang sa kaluwasan sa matag usa kanato. John 5:39, nagingon, basa na digo. You study the scriptures diligently because, basa, you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Kung magtuon na sa pulong sa Ginoo, mga campers, makabaton kita sa kaluwasan. Amen? Ang pangutana karon, andam na bata nga mutuon, mubasa sa pulong sa Ginoo. Grounded in the Bible, focus on the mission. Sa lain nga verse na gingon, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. Romans 10:17, it says, faith comes from hearing the message. Ang pagtuo nagagikan pinagi sa paminaw sa minsay sa gospel, and this message is heard through the word of about Christ, mga kapatanunan, mga campers. Mao kini ang gikinahanglan nga kita magabatuon sa pagtuo, pinaagi sa pagpaminaw, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. The Bible tells one united story. God saving humanity through Christ. Naay usa ka batanon nga naa siya mapa. Usa ka traveler nga nawala siya sa iyang pag adto sa lugar sa forest sa lasang. Karon sa sige niyang lakaw-lakaw diha sa dalan, murag nawala na gid siya. Munang uban, kung mawala ka sa may kwarto nimo. Kasagaran sa mga tiguang, mga edad-edalan, kung mawala ka sa lasang imong kwarto sa man, balihon ang antik ka karon. Balihon ang sanina, no? Karon kung mawala ka, mag-travel ka, unsa may gamiton nimo? GPS. Karon kung ang imong GPS wala na update, unsa may gamiton nimo? GPS gyapon nga manual. Kuno ko sa GPS nga manual. Gapangutana, sige. Abotsonahan, mangutana, kinsa may daghang nilapas ninyo, gawa ka ba diri ilahos dito sa babaw. No? Usa ka tawo nga nag-travel, nasa map, nawala siya, nag-confuse siya, kikabuhin lang siya, o nawadaan siya paglaho. Then, nakita niya ang mapa. And finally, nakita niya ang dalan paingon sa iyahang atuan.
My dear young people, campers, the Bible is that map. Usa ka na kamapa sa itong kinabuhi. Without it, kung wala ang Biblia, we spiritually lost. Mawala ta. Pero ang tinuod, mabuhi kita bisag walay Biblia. Pero ang pangutana, spiritually, nangawala na kita. Mao na, naghihibaw kini nga camping ang atong youth director na nagkamot uban sa mga staff, uban sa WMC admin. Nga importante kini aron ta makonect sa insakto nga dalan paingon diha sa Ginoo. Amen. Again, the Bible is our map. Without it, we are spiritually lost. Without it, with it, we find the way to salvation. Mao kini ang magatod kanimo sa dalan paingon sa kalawasan. The Bible is our guide. True connection begins with the Word. Mga patanon, mga campers. Sama sa gikontre, true connection begins with the Word. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, naadiya ang iyang mga promise, mga igsoon, mga campers. Connection is not built on feelings, but on God's Word. Daily conversation. Think of a relationship when there is no communication. Kaya bitaw mag-uyap mo, unya wala mo isaktong communication, di gid na magdugay. Labi na karon kung may signal diri, ug wa mo kapanangin sa imong mga uyab, na. Pero asa may palabihon nimo? Ang Ginoo ra imong uyab. Sure, oy. Ang Ginoo ka. Unsa may palabihon? Kaluwasan or kalawasan? Sa. Very good. So, morning, even if love exists, the relationship becomes weak. No? But prayer is talking to God. Magkisulti kita sa Ginoo. Ang Bible, mga young people, is God talking to us sa diha-dihay nga atong basahon ang balan ng kasulatan. Ang Ginoo, nag-istorya siya kanato mga campers. Amen? Yes, without mo pag-ampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang atong koneksyon sa Ginoo maputol. Apa niinig si manaa ang naputol nga relasyon sa ating sikataw, naputol nga relasyon nato sa Ginoo, mahimo makunik nining tibuok si mana. Amen? Yes. A phone may be very powerful. Bisa pag-unsa pa ng cellphone na iPhone 20. No? Without charging, it dies. Kung wa na i-charge, mamatay, malubat nila. Many Christians are spiritually trained, not because God is absent, but because they are not connected to the source, which is the Word of God. Amen? True connection with God begins with His revealed Word. Again, atong basahon sa gingon sa atong presidente, si Pastor Berton Color sa GC. Ready go? Grounded. Ay sa mo namang wala kaon. Again, ready go? Ay sa mo namang may kinabuhi. Ready go? Grounded in the Bible. Focus on the mission. My dear young people, campers, Jesus is inviting us today. Open His Word daily. Listen to His word, to His voice. Let it guide your life. Because when you open the Bible, heaven connects with you. Psalms 119:105 nagingon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Katapusan nga slide atong imanon sa pagbasa ng undang na ko. Ready go? Louder, ready go? The word that connects is the word that saves. To God be all the glory. Good morning. Thank you, Pastor Harlega, for delivering the message of God to us. So at this juncture, let me present to you the flag of appreciation and a token. And may I request Pastor Harold Ray Baslot, our youth director, Western Mindanao Conference, Pastor Seth Gerard Manangkil, Ram Master Guide Club, President of Western Mindanao Conference, and Master Guide Christian Paul Lauron, AYM President, Western Mindanao Conference. Seventh-day Adventist Church, Western Mindanao Conference, Adventist Youth Ministries, flag of appreciation is hereby presented to Pastor Ricky Harlega in grateful acknowledgement of his service as the town speaker during the WMC-wide Friendship Camp 2026 with the theme Connect, Keeping Outreach Near Every Community for the Kingdom, held on May 10 to 16, 2026 at Kanipungan, Putol, Clarin, Misamis Occidental. Through the faithful sharing of God's Word in the early hours, he has stirred hearts, awakened spirits, and led participants into deeper devotion and renewed surrender to God. This plaque is given in sincere appreciation of his devoted service and spiritual impact to the glory of God. Given this on 11th day of May 2026 at the campgrounds of Kanipungan, Putol, Clarin, Misamis Occidental. Signed by Pastor Rolando John Orsonal, our President,
of Western Mindanao Conference, Pastor Harold Ray Pasco, Youth Director of Western Mindanao Conference, Pastor Seth Gerard Manangkil, Ram Master Guide Club President, Western Mindanao Conference, and Pastor Guide Christian Paul Lauron, AYM President, Western Mindanao Conference. Thank you, Pastor. Before we sing our closing song, we would like to request all 1,000 missionaries to please be in the left side of the stage. Requesting all 1,000 missionaries to please proceed. There is a side sa atua nga stage. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Take my command. Attention. Parade, dress. Prayer, attention. Let's pray. Amahan na mo, nasa kasan sa langit, ikaw na sa trono sa kalangitan. Ningtak na Lords, sa kabuntagon, dako kami pasalamat da kanimo. Nga diin kami nakapaminaw sa mga pulong diha sa sulatan. Nga diin katuomhan sa among magkinabuhi kami, o yun sa kubuton, labi na usabahan sa mga kuhanong pag-alaga da kanimo, nga kami makaistan sa among pag-alaga da kanimo. Lord, ini nga campsite, ikaw sa mga giya ka namo, ikaw mga protection ka namo sa matag adlaw. O amo lang kini ibalik ang dugong imahaya da kanimo. O ako uban sa kapasayloan sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.